Sa Canada na si PBBM para sa kanyang official visit. Bukod sa warm welcome, protesta rin ang sumalubong sa Pangulo. Yan ang agenda report ni Canada correspondent Rowena Papas. Ang pinakamasakit nasa Canada na o nasa Vancouver po ang ating mahal na Pangulo, ating Pangulo sa bansang Pilipinas, mga kababayan, mga kasubaybay, no? Kababayan ko, ito ang pinakamasakit. Pinapakita ho talaga nila yung pag-welcome kay PBBM na bastos talaga yung mga Pinoy na iba. Opo. Nandito na sa Vancouver si Pangulong Bongbong Marcos. Itong unang pagkakataon na muling binisita ng isang presidente ng Pilipinas ang Canada matapos ang mahigit isang dekada. At ito pa po mga kababayan ko, sabi ho ng iba, pumupunta lang po daw, nag-visit po daw si PBBM sa Canada para mangutang na naman. Buti ba sila may alam? Tapos ito pa, tapusin ho natin para mabigyan ho natin ng reaction. Pero bago pa lumapag ang eroplano ni PBBM, mahigit 200 protesters ang nagmarcha sa downtown Vancouver para isigaw ang kanilang pagtutoy sa pag-imbita ni Canadian Prime Minister Mark Carney sa Pangulo ng Pilipinas. Tutol pa sila sa pag-imbita ni Presidenta Mark Carney sa ating Pangulo dito sa Pilipinas. Akala ko ba ang Pilipino ay sikat sa pagiging hospitable? Sikat sa pagiging respectful, sikat sa pagiging makatao. Pero itong ginagawa ho ng mga kababayan natin, pinapakita lang ho nila na tayong mga Pilipino, ganyan na ho kabastos. Kakaiba na ho talaga. Kita nyo ho yan? Bastos ho yan, presidente nyo eh. Presidente, kahit dyan kayo, naging citizen na ho kayo ng Canada, dapat, irespeto nyo pa rin ho yung presidente. Ang rason naman ho ng iba, magnanakaw daw. Pag kayo maglabas kayo ng mga ebidensya nyo, hindi puro lang haka-haka. Mga bobo talaga no. Nasisira na, akala ho nila, magiging hero sila. Akala ho nila, ang ating mga kababayan, mga Pilipino, na mga ganito, nagrarally. Akala ho nila, maitaas ho ang moral ng Pilipino pag ganyan ang ugali na iniinsulto natin, binabastos natin ang presidente ng Pilipinas. Akala ho nila, tataas ang moral ng mga Pilipino. Una, may negative effect yan. Pangalawa, may positive effect din sa iba. Bakit naman ho? Kasi sabi nila, pinaglalaban ho nila ang kanilang karapatan bilang Pilipino. Naintindihan natin. Pero pag ganyan, ipinapakita nyo lang, ganyan na pala yung mga Pilipino ngayon. Hindi na nirespeto ang kanilang presidente doon sa Pilipinas. At ganyan na pala katalamak ang korupsyon sa bansang Pilipinas. Ang tao, dyan na lang, pinapakita nyo rin sa mga banyaga o sa ibang lahi, mga kababayan, mga kasubaybay, pinapakita rin nila o pinapakita nyo kung sino man kayo nanonood dito. Alam ko meron din nung nanonood dito na agent sa Pangulo o sa administrasyon. Pinapakita nyo lang ho na mababang uri na ho tayo. Dahil hindi na ho tayo marunong rumispeto eh. Gusto nyo kayo lang respetuhin. Puro, ay nako naman. Naiintindihan nyo ho namin kayo dahil kayo ang mga Filipino overseas na mga TFC subscribers, yung mga nagbibigay ng tulong sa mga vloggers, sa mga charity vloggers, at kung ano pang foundation dito sa ating inang bayan. Pero matuto naman ho tayo mga kababayan rumispeto. Matuto naman ho tayong rumispeto sa panahon na ganito. Hindi puro tapang, hindi puro yabang, hindi puro dada ang ating gagamitin dito. Gagamitin ho natin utak. May utak nga ho tayo, mas mataas sa puso natin, hindi pa natin ginagamit. They're going to talk about a free trade agreement, but what this is going to do is basically make the Philippine economy more dependent on, foreign companies, multinational corporations will have subsidies. So it will just make our industry and our economy. Marcos Jr. is not welcome. We are seeing the misuse of public funds towards militarization and increased state surveillance. Mahigpit na binabantayan ng Vancouver Police ang protesta ng mga activist groups laban sa pagbisita dito sa Canada ni Philippine President Bongbong Marcos kasabay ng kanyang isasagawang bilateral talks with Canadian Prime Minister Mark Carney. Prime Minister po palang, kamali ako kanina, akala ko presidente. Sabi ko ata presidente. No, Prime Minister ho talaga. Prime Minister ho pala. No more boots to the countryside!
Kabilang din ang mga miyembro ng Migrante, Gabriela at ICHRP sa mga nagprotesta. Ito mga nagsisigaw dito, mga kabaklaan din to halos eh. O, tingnan mo, bakla, ito bakla. Mga migrants din ho yan sila eh. Hindi naman kayo Canadian born. Ang iba dyan, ang iba half na. May dugo kayong Pilipino. Itaas din yung watawat ng Pilipinas. Hindi yung babalaurain nyo yung inyong presidente dahil inimbitahan ng Prime Minister ng Canada. Diba? Pangbabastos na eh. Parang naalala ko tol yung party list yun. Yung nambalahura din sa presidente. Ganyan ho mang mindset ng tao para lalabas na masama ang ugali ng presidente. Anak ng buhay. Bigyan ko kayo ng dito, ng values na usapin. Si President Bongbong Marcos ba pinalitan niya yung asawa niya? Tignan nyo nga yung mga idol nyo. Example lang, Presidente Digong, yung former president. Hindi nga siya faithful sa asawa niya eh. O si Sara Lustay, anong ugali niya? Tomboy. O ay nako. O si Pulong, ano din? Ay nako. Hindi niyo ba nakikita? Yung mga bulag eh. Yung immorality, nandun na, kompleto eh. Kita nyo yung pagiging edukado, mga abogado at abogado sila, may mga profession sila. I-compare nyo rin, i-compare natin sa mga anak ng mga Marcoses, sino yung mukhang professional sa kanila? Sino yung palaaway? Sino yung formal sa harap ng taong bayan? Tignan nyo nga ho, yung ang ugali lang sa ugali lang ng dalawang magka-apelido na to ha. Yung dalawang apelido na to, yung Duterte at mga Marcoses ha. Kaya yung tungtuwa dito, yung mga dilawan eh. Opo, silent lang yung mga dilawan, pero titira yan. Yung nag-aaway, yung dalawang pamilya, ang mga Pilipino na napanig sa dalawang pamilya, dapat mahalin natin yung bansang Pilipinas. Paglabanin natin ang ating presidente, respetuhin ho natin, hindi kabaklaan na naman yung tirada. Wala pang pahayag ang delegasyon ng Pangulo. Bukas, nakatakdang isagawa ang bilateral talks sa pagitan ni PBBM at Prime Minister Carney kung saan inaasahang formal ng malalagdaan. Alam mo, madilin na Alarcon, baka ikaw ang adik, balita nga, yung asawa mo bibenta ng shabu eh. Gusto mo pag nahuli asawa mo, magpapapiesta tayo? Hindi mo ba alam na adik sila? Ha? Sino yung nagtitira ng marijuana? Di ba inamin ni Digong yon? Sa mga anak niya, sino yung mga magbigay ka nga ng hindi adik dyan? Boboy, no? Ang free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at Canada. 4 na araw ang official visit ng nilagdaan Pangulo. na ho ang free trade agreement. Ayaw pa rin ng mga Pinoy dahil nangungutang na naman daw ang presidente. Anak ng buhay naman talaga is magpasalamat kayo ng babalakura kayo eh. Ay, nako. Grabe. Yan ba ang gusto nyo na maging sikat tayong Pilipino na ganyan kabalakura, ganyan nakapangit ang ugali? Imbis na mag-celebrate tayo na pumunta yung presidente natin dyan, sa Canada, sa Vancouver, no? Imbis na i-welcome nyo, warm welcome dahil likas sa atin yung pagiging hospitable. Yun pala ngayon, likas na yung pagiging bastos. Anak naman ang buhay, no? Pagiging bastos na ho ang ugali ng mga Pilipino, kapwa Pilipino natin sa Canada. Oh? Yan po ay ang pinag-usapan ho yan ng Prime Minister at ng Presidente sa bilateral talks for the development, to develop our country for free trade issues. Hindi ho yan hindi ho yan na biro. Imbis na magpasalamat kayo, kayo pa mismo ang gumagawa na para bumaba din ang moral nating mga Pilipino sa ibang bansa. Anak naman ang buhay talaga yun. Di ba? Kaya din yung mismo yung mga rason kung bakit bababa na naman ang moral ng ating. Ganyan na nga nangyayari sa Pilipinas, aawayin pa nila yung presidente. Tawagin natin, bumaba yung moral ng mga Pilipino, tapos dadagdagan nyo pa. Yun ba yung tamang gawain ng isang Pilipino? Sa inyo po, mga kababayan.
mga kasubaybay. Hindi pa po ako galit ha, nagpapaliwanag lang ho ako. Ang sabi naman ho ni Ma'am Marilyn, wala naman pong gurapo, wala naman po daw development. Hindi mo nakikita? Mag-research ka na lang, ayoko makipag-ano sa'yo eh. Gusto ko lang ipaliwanag, mag-research ka ho, ha? Nasa middle class na nga ho yung Pilipinas kasi nakikita nyo lang yung mga negative. Hindi yung nakikita yung mga positibong naganap. Hindi nyo ho nakikita yung, yung development ng Pilipinas. Kasi sinabi nyo, kawatan daw, magnanakaw daw ng pera ng bayan. Bigyan mo nga ako ng politiko mo na hindi magnanakaw. Bigyan mo ako, Ma'am Marilyn Gurapo. Oh. Ikaw yung mag-research. Bobo ka kasi. Matalino ka naman siguro, professional ka naman. Oh, mahilig ka kasi magpatira sa negro. Oh, magbigay ka nga ng politicians na hindi corrupt. Halos politicians sa kahit anong bansa, mga corrupt yan. Pero, wag nyo naman isisi sa Pangulo lahat. Ha? Bakit si Digong hindi corrupt? Puro nga mga illegal ang pinapasok dito sa bansang Pilipinas eh. Yung kasi, sa kakapatira mo sa negro, yan, nagiging bobo ka. Nahilig ka kasi sa negro. Babae ka pa naman na Pinay, nagpapatira ka sa negro. Babalibagin ko utak mo eh. Yung mga droga, sino nagpapapasok dito? Si Digong. Dahil sa mga Chinese na yan. Mahilig ka kasi magpatira sa mga negro eh. Kaya yung utak mo naging uling. Babae kang gaga ka. Yan. Sa kakapatira mo sa mga negro, Marilyn Gurapo, nagiging bobo ka. Yan ang masasabi ko sa'yo. Gaga. Ayun tuloy, namura kita tuloy. Patira ka ng patira sa negro eh. Kaya nagiging uling ang utak mo. Puro negatibo nakikita mo kasi maitim na nga tumitira sa'yo. Maitim pa yung laman ng utak mo. Wala ka na. Sunog ka na. Patira pa ng patira sa negro. Anak ng buhay ka naman talaga, Marilyn. Pumasok ka dito na, ay nako, wag kang magpatira sa negro. Kaya utak mo nalalaso ng uling. Saan tatalakayin din ang kooperasyon sa defense at security, trade and investment, renewable energy at people-to-people exchanges. Bibisitahin rin ng dalawang leader ang unang Jollibee restaurant na nasa Granville Street sa downtown Vancouver. Makakasama naman ni PBBM si First Lady Liza Araneta Marcos sa kanyang pagkikita sa Filipino community rito. Para sa agenda Oh, di ba? Ang pagiging crab mentality kasi ng Pilipino, hindi nawawala. Dahil nakikita nyo, dahil ang loyalty nila sa isang ano lang eh, sa isang apelido lang. Bakit kilala ko ba kayo ng mga Duterte? Lahat? Ang sa akin ho dito, hindi ho ako nakikiano sa corruption. Ako against din ho ako sa corruption. Pero, respetuhin din ho natin yung ating Pangulo. Kahit sabihin natin hindi ka respetuhin ho natin. Kaya never ako nagsalita kay former President Digong na mamatay siya. Ang lagi kong sinasabi sa aking channel na ipag-pray natin na sana yung utak niya baguhin ng Panginoon. Oh, kahit ako nagmumura ako dito, minumura kita Marilyn na Gurapo kasi naging itim na yung utak mo. Ayaw mo kasing makinig. Mag-research ka nga. Hindi puro dada ka ng dada dyan. Tapos nagpapatira ka lang sa banyaga. No, ginagawa mong pera yung pag-ano mo sa ibang lahi. Ayusin mo nga buhay mo. Oh. Kung di ka marunong rumispeto sa Pangulo, respetuhin mo na lang kung ano sarili mo para respetuhin din kita. Nakikita ako kasi. Huwag kang pasok ng pasok tapos maging bobo ka. Huwag na lang.
Yung respeto kasi, voluntarily yan. Hindi yan nire-request. Pero yung ay nako. Grabe na, pati mga anak ng pastor, pati mga pastor, gustong mamatay si PBBM. Puro na lang negatibo yung sinasabi sa Pangulo. Grabe naman. Respeto ba? Respeto. Yun lang naman ang hinihingi natin. Gumagawa kayo ng eksena eh. Itong mga kapwa natin Pilipino, gumagawa ng eksena eh. Bakit ba nakakataas ng moral yan? Ang pagiging walang karespeto-respeto sa Pangulo? Imbis na mag-celebrate kayo dahil nandyan ang Pangulo. Kung ayaw nyo sa Pangulo, huwag nyong bastusin. I-welcome nyo ng maayos. Kung ayaw nyo i-welcome, okay lang. Hindi yung gaganituin nyo yung Pangulo. Pangulo ng bansa Pilipinas yan eh. Bakit yung ibang mga Pangulo nga dyan, pumapatay ng tao, ano-ano, nakikipaggera sa ibang bansa, nirerespeto pa rin ng kanilang ng kanilang mga nasasakupan. Tapos yung tayo mga Pilipino, pag nakita natin yung Pangulo, against tayo sa Pangulo, gaganunin na lang natin. Grabe naman yan na ugali. Ay nako, sa inyo po, kayo na